Sabi nila, 10 tigre ay hindi kayang talunin ng isang leon. Pero may isang matandang kasabihan. Ang tigre ay nakaupo sa pangunahing bulwagan. Ang leon ang nagbabantay sa pangunahing tarangkahan. Ang mga tigre ay itinuturing na simbolo ng kasamaan, habang ang leon naman ang simbolo ng katarungan. Para patunayan na ang tigre ang tunay na hari ng mga hayop. Muli akong nabuhay bilang isang matabang tigre sa Panjawa Zoo. Kahit na araw-araw akong pinapakain ng zookeeper, hindi ako kumakain kahit isang kagat para magpapayat ng todo. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagsabog ng solar flare pagkalipas ng 6 na buwan. Lahat ng nabubuhay ay magiging nakakatakot na mga halimaw. Sa dati kong buhay, lumitaw sa zoo ang 2 king level na mutated na halimaw. Isang buwaya ang naging Styx Dragon. Ang chimpanzee naman ay naging Abomination Mountain. Pero, hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-mutate ang ibang mga hayop. Dahil naging pagkain lang sila ng mga ito. Kung gusto kong makaalis dito ng buhay, kailangan kong maunahan sila. Kaya kailangan kong gawin ito bago pa sila mag-mutate. Unahan ko na silang patayin. Tandaan nyo, ako ang hari ng mga hayop. Itong buwaya at chimpanzee, bago sila mag-mutate, wala silang binatbat. Sa ngayon, may isang malaking problema akong kinakaharap. Sobrang sarap kasi ng pagkain sa zoo. Tingnan mo nga ako, isang makintab at makinis na matabang bersyon ng hari ng mga hayop. Walang duda, ako ang pinakamatabang tigre sa lahat. 100 araw na lang bago ang mutation. Simula ngayon, mag-uumpisa na akong magpapayat. 10:00 ng umaga, gaya ng dati, nagdala si Mang Zhang, ang zookeeper, ng isang malaking plangga ng puno ng hita ng manok. Pumasok siya sa kulungan ng mga tigre. Yan pa naman ang paborito kong pagkain. Mataba at makatas, lagi ko yang inuubos. Pero hindi pwede ngayon. Tumalikod ako, hindi ko man lang tiningnan. Natigilan si Mang Zhang. Dahan-dahan niyang itinulak palapit ang planggana ng karne. Diretso akong tumalikod at lumayo. Nakakapagtaka, may kakaiba sa matabang tigreng to ngayon. Umalis si Mang Zhang habang bumubulong. Nagpigil ako ng laway habang sinisimulan ang aking plano. Kahit hindi malaki ang kulungan, sapat na para sa paulit-ulit kong pagtakbo. Tumatakbo ako mula sa isang dulo papunta sa kabila. Tapos bigla akong liliko at tatakbo pabalik. Paulit-ulit, nagyuyugyug ang taba sa katawan ko. Bawat hakbang ay sobrang bigat. Pero nagtiis ako at nagpatuloy. Pagpagod na sa pagtakbo, aakyatin ko naman ang artipisyal na puno. Gagamitin ko ang aking mga kuko sa harap para kumapit sa katawan ng puno. At pilit na hinihila ang sarili ko paakyat. Para sa kalagayan ko ngayon, para na itong torture. Parami ng parami ang mga turistang nanunood. Tingnan nyo, yung matabang tigre, tumatakbo. Diyos ko, marunong din siyang umakyat ng puno. Nagpapapayat ba siya? Ang cute. Kunin mo ng video. Bilis. Wala akong pakialam kung ano man ang iniisip ng mga taong ito. Sa mga sandali ng pahinga sa pagsasanay, ang paningin ko ay lumalagpas sa bakod. At nakapokus sa 2 target. Ang una ay ang saltwater crocodile sa reptile house. May haba itong 5 metro. Maghapon itong nakahiga sa artipisyal na bundok, nagbibilad sa araw, at tamad na tamad gumalaw. Sa nakaraang buhay, ang hayop na ito, matapos mag-mutate ay naging isang draconis ng Styx. Ang mga kaliskis nito ay sintigas ng bakal. Isang kagat lang nito ay dumurog sa 3 mutated na lobo. Siya ang numero 1 banta na kailangan kong alisin. Ang pangalawa ay ang chimpanzee sa primate section. Huwag mong tingnan na ngayon ay nanghihingi lang siya ng saging sa mga turista. Pagkatapos niyang mag-mutate, magiging isa siyang halimaw na bundok. Napakalakas, at napakatalino. Sa nakaraang buhay, pinatay niya ang buong bird section. Ang 2 hayop na ito ay dapat mapatay bago pa sila mag-mutate. Tahimik akong nagbibilang sa aking isipan. Mayroon pang 79 na araw bago ang katapusan ng mundo. Pagsapit ng dapit hapon, pagod na akong nakahiga sa lupa at humihingal. Ngunit panatag na panatag ang aking kalooban. Basta't magpapatuloy ako, siguradong maibabalik ko ang tunay na lakas ng isang tigre. At sa sandaling iyon, bigla kong napansin, ang mga mata ng buwayang iyon ay nakasilip sa siwang sa pagitan ng 2 kulungan. At matamang nakatitig sa akin. May kakaibang hiwaga sa kanyang mga titig. Sa sumunod na 20 araw, sinagad ko ang aking sarili. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw ay nagsisimula na akong magsanay. Ang pabalik-balik na pagtakbo ay dinagdagan ko mula 10 set hanggang 50 set. Ang pag-akyat sa puno, mula sa hirap na hirap ay nagagawa ko ng makapag-pull up sa katawan ng puno. Sa pagkaing dala ng tagapag-alaga, 1 katlo lang ang kinakain ko. Pinipili ko lang ang walang taba at mga lamang loob. Hindi ko pinapansin ang lahat ng masasarap na hita ng manok. Sobrang nag-alala si Old Zhang. Akala niya ay may sakit ako. Tumawag pa siya ng veterinaryo para suriin ako. Pero ang resulta, wala silang nakitang anumang problema. Ang mga numero sa timangan ay mabilis na bumaba. Mula 320 kilo ay naging 300 kilo. At naging 280 kilo. Nawala ang taba sa aking tiyan. Muling lumitaw ang hubog ng aking mga kalamnan. Nararamdaman ko, nagbabalik na ang matagal nang nawawalang lakas sa aking katawan. Kinaumagahan ng ika-21 araw. Nakatayo ako sa tabi ng tubig habang tinitingnan ang aking refleksyon. Wala na ang makinis at matabang tigre. Ang pumalit dito ay isang payat ngunit malakas na hayop. Sinubukan kong damamba. Ang bilis ko ay higit pa sa doble kumpara sa dati. Mabuti, oras na para kumilos. Sinimulan kong obserbahan ang schedule ng pagpapatrolya. Tuwing 11:00 ng gabi at 3:00 ng madaling araw, ang gwardya ay nag-iikot ng 1 beses.
Sakop ng mga CCTV camera ang karamihan sa lugar. Ngunit mayroong isang blind spot. Iyon ay ang lumang bakod sa kanlurang bahagi ng Tiger Mountain. Dahil palagi itong natatakpan ng mga sanga ng puno, hindi ito nakukunan ng kamera. At matagal nang kinakalawang ang bakod na iyon. Lihim ko itong sinubukan gamit ang aking mga kuko nitong mga nakaraang araw. Kailangan lang ng sapat na lakas para mapunit ito. Dumating ang pagkakataon sa gabi ng ika-25 araw. Tama ang ulat ng panahon. Bumuhos ang malakas na ulan tulad ng inaasahan. Dumadagundong ang mga kulog. Pinaputla ng kidlat ang buong zoo. Sa ganitong panahon, pinakamadaling masira ang monitoring system. Hindi rin susuong sa ulan ang mga sekyu para mag-inspeksyon ng maigi. 2:00 ng madaling araw. Umilos na ako, gamit ang dagandong ng kulog bilang panakip. Ginamit ko ang buong lakas ko para banggay ng bakal na harang na iyon. Agad na naputol ang kinakalawang na alambre. Lumusat ako palabas. Tumatama ang ulan sa aking katawan. Napakalamig nito at tagos hanggang buto. Pero kumukulo naman ang dugo ko. Sinundan ko ang rutang matagal ko nang pinagmasdan. Iniwasan ko ang lahat ng mga kamera. Tinawid ko ang parke na parang isang itim na anino. Dumiretso ako sa reptile house. Nasa labas ang lawa ng saltwater crocodile. Sa mga oras na ito, dapat ay nagpapahinga ito sa ilalim ng tubig. Walang ingay akong pumasok sa tubig. Pananginag ako ng nagyayelong tubig. Pero agad din akong nasanay. Sa tulong ng liwanag mula sa kidlat, nakita ko ang dambuhalang nilalang na iyon. Nakalubog ito sa ilalim ng tubig, hindi gumagalaw. Kailangang isang bagsakan lang, nakamamatay na. Huminga ako ng malalim. Sumisid ako, ginagalaw ang aking mga kamay at paa sa tubig. At dahan-daang lumapit, 3 metro, 2 metro, 1 metro. Sa sandaling handa na akong umatake. Biglang iminulat ng buwayang iyon ang mga mata nito. Kanina pa pala ito gising. Walang oras para mag-isip pa. Mabilis akong damamba, at sinakmal ng buong higpit ang batok nito. Nagwala ang buwaya. Ang buntot nito ay humahagupit sa katawan ko na parang isang latigong bakal. Sa sobrang sakit, halos mabitawan ko na ito. Nagpagulong-gulong kami sa ilalim ng tubig. Parang sisubog na ang baga ko. Pero alam kong hindi ko siya pwedeng bitawan. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Sinubukan nitong iwaglit ako, kaya ginamit ko ang bigat ko para idiin siya. Gusto nitong umahan sa tubig. Kaya buong lakas ko itong hinayla pababa. Ayon sa mga alaala ko sa dati kong buhay. Kahit gaano pa kabangis ang buwaya, kailangan din itong huminga. Mas matagal akong makakapigil ng hininga kaysa rito. Ito ang aking kalamangan. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Ang pagpupumiglas ng buwaya ay unti-unting humihina. Sa huli, tuluyan na itong hindi gumalaw. Binitawan ko ito. Hinayla ko ang katawan nito paahon sa tubig. Humabol ako ng hininga. Umuulan pa rin. Dumadagundong pa rin ang kulog. Walang nakapansin sa nangyari rito. Gamit ang aking mga kuko, nag-iwan ako ng ilang kalmo sa katawan ng buwaya. Pagkatapos ay ipinahid ko ang dugo sa mga bato sa gilid ng lawa. Para palabasin na habang umaakyat ito sa pampang. Ito ay nadulas at namatay. Matapos gawin ang lahat ng ito, mabilis akong umalis. Bumalik ako sa Tiger Mountain gamit ang daang tinahak ko. Inayos kong muli ang bakod na bakal para magmukhang hindi ito nagalaw. Nang makabalik ako sa kulungan, malapit nang mag-umaga, basang-basa ang buo kong katawan. Humiga ako sa isang sulok at nagkunwaring tulog. Kinabukasan ng umaga, narinig ang sigaw ng zookeeper mula sa reptile house. Sumilip ako sa pagitan ng mga rehas. Ilang mga staff ang nakapalibot sa lawa ng buwaya at nag-uusap-usap. Siguro dahil matanda na, nadulas at nalunod ito habang umaakyat sa pampang kagabi. O baka naman natakot sa kulog. Sayang naman, ipinikit ko ang aking mga mata. Mayroon pang 75 araw bago ang katapusan ng mundo. Ang susunod na target, ang chimpanzee. Ngunit ang hindi ko alam, sa primate park, ang chimpanzee na iyon, kahit sa malayo, ay umuungol ng may kaba sa aking direksyon. Ang pagkamatay ng buwaya ay nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon. Kinabukasan, personal na pinangunahan ng direktor ng zoo ang pag-inspeksyon sa lahat ng mga exhibit. Prioridad ang pag-iimbestiga sa mga panganib sa kaligtasan. Nakita ko silang paulit-ulit na nag-iinspeksyon sa tabi ng kulungan ng buwaya. Kinuha rin nila ang mga recording mula sa CCTV. Mabuti na lang, noong gabing bumagyo, nasira nga ang CCTV system. Karamihan sa mga kuha ay puro static. Sa huli, itinuring na lang nila itong isang aksidente. Pero hinigpitan pa rin ng zoo ang seguridad. Ang pagpapatrolya ay dinagdagan mula 2 hanggang 4 na beses. Bawat kulungan ay nilagyan ng mga bagong kamera. Kahit ang blind spot sa pwesto ko ay nasakop na rin. Ang mas nakakaproblema pa, nagsimulang bigyan ng espesyal na atensyon ng mga zookeeper ang kondisyon ng bawat hayop. Araw-araw, kalahating oras na nagmamasid si matandang Zhang sa labas ng kulungan ko. Kailangan kong maging mas maingat. Ang pinaka nakakabagabag sa akin ay ang chimpanzee na iyon. Ang pangalan niya ay King Kong. Siya ang sikat na hayop sa zoo. Nakikipag-usap siya sa mga zookeeper gamit ang sign language. Ang talino niya ay katumbas ng isang 5 taong gulang na bata. Mula nang mamatay ang buwaya, naging sobrang irritable siya sa tuwing dumadaan ako sa maliit na daan malapit sa primate section. Tumatakbo siya papunta sa salaming pader at walang tigil itong hinahampas. Sumisigaw siya ng matinis. Ang tingin niya ay puno ng pagbabantay at puot. Naramdaman niya, sinabi sa kanya ng instinct niya bilang isang hayop, na mapanganib ako, delikado ito, kung magpapatuloy siya sa pagwawala ng ganito. Hindi magtatagal, makakatawag siya ng pansin.
Kailangan kong paniwalain ang lahat, na isa lang akong ordinaryong tigre, hindi nananakit ng tao o hayop, at walang anumang banta, kaya nagsimula akong umarte, tumanggi akong kumain, buong araw akong nakahiga sa sulok at hindi gumagalaw. Nataranta si matandang Zhang, agad siyang tumawag ng veterinaryo. Binigyan ako ng veterinaryo ng kumpletong check-up, kinuha ang temperatura ko, pinakinggan ang tibok ng puso ko, at kumuha ng dugo para sa mga pagsusuri. Buong umaga silang abala sa akin. Lahat ng resulta ay normal. Siguro, problema ito sa emosyon. Pati mga tigre, depressed din. Hindi maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw. Kulang sa sikat ng araw. Iminungkahi nilang dagdagan ang oras ng aking mga aktibidad. Kaya naman, nakipagtulungan ako at nagpakita ng kahinaan. Kahit sa pagtayo, padyawang-jewang ako. Naawang-awa sa akin si Lao Zhang. Espesyal niya akong inihanda ng pinakamasarap na baka. Naglagay pa siya ng mga bagong laruan sa kulungan ko. Kumain lang ako ng ilang subo para masabi lang na kumain. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa pagpapanggap na may sakit. Napakabisa ng taktika kong ito. Pagkalipas ng isang linggo, iniisip na ng lahat na seasonal depression lang ang nararamdaman ko. Kahit ang zoo director, hindi na ako pinapansin. Ang gwardiya sa monitoring room, kapag nakikita ang monitor ko, sinusulyapan lang niya ito ng mabilis, at ililipat na sa iba. Pero ako lang ang nakakaalam, na tuwing hating gabi, kung ano ang ginagawa ko. 3:00 ng madaling araw, kakalampas lang ng gwardyang nagpapatrolya. Nagising ako mula sa aking mahimbing na pagkakatulog. Pumunta ako sa isang sulok ng kulungan. Mayroon dong magaspang na pader na semento. Inunat ko ang kanang paa ko, at mariing ikinaskas sa pader. Kaskas, kaskas, ang tunog ng mga kuko na kumikiskes sa semento, ay napakatining sa gitna ng katahimikan. Walang tigil ako sa paghahasa, hanggang sa tumalas na parang kutsilyo ang dulo ng mga kuko ko. Ang kaliwa, ang kanan, pati ang mga kuko sa likod. Bawat isa ay kailangang hasain hanggang sa pinakamatulis. Pagkatapos maghasa ng mga kuko, sinimulan kong magsanay sa pagsunggab at pagkagat. Paulit-ulit kong sinanay ang pag-atake sa hangin. Kinakalkula ang pinakamagandang anggulo para sa pag-atake. Hinahanap ang pinaka-nakamamatay na parte para kagatin. Hindi buwaya ang chimpanzee. Maliksi ito at malakas. Matalino pa. Kailangan kong tiyakin na sa isang tira lang, tapos na siya. Hindi ko siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon para gumanti. Nagkukunwaring may sakit sa umaga. Nagsasanay sa gabi. Tinulak ko ang aking sarili hanggang sa sukdulen. 60 araw na lang bago ang katapusan ng mundo. Isang gabi, gaya ng dati, nakahiga ako sa kulungan at nagkukunwaring tulog. Bigla akong nakarinig ng gulo mula sa primate area. Nagwawala si King Kong. Sinira niya ang mga palamuti sa dingding na salamin. Pinagpira-piraso niya ang larwang gulong. Inatake pa niya ang zookeeper na sumubok na pakalmayin siya. Lalo siyang nagiging marahas nitong mga nakaraang araw. Baka may sakit na rin siya. Ihiwalay muna natin siya para obserbahan. Huwag palapitin ang mga turista. Sumilip ako sa mga rehas. Nagtama ang mga mata namin ni King Kong. Kahit ilang daang metro ang layo namin. Inilabas niya ang kanyang mga pangil sa direksyon ko. At umungol ng malalim. Iyon ay isang deklarasyon ng gyera. Pinaningkitan ko siya ng mata at ipinakita rin ang aking matutulis na pangil. Halika, hinihintay kita. Pero hindi ngayon. Hihintayin ko ang sandaling handa na ako. Sumapit ang gabi. Patuloy kong hinasa ang aking mga kuko. May malalalim ng bakas ng kalmo sa pader na semento. At ang dulo ng mga kuko ko'y kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan. Sa sandaling iyon, biglang may umere na emergency announcement sa speaker. Atensyon sa lahat ng departamento, naglabas ng babala ang Weather Bureau. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng dagsaan ng mga turista dahil sa holiday. Sisibayan din ito ng malakas na sama ng panahon. Mangyaring maging handa para sa kaligtasan. Natigilan ako, bumilis ang tibok ng puso ko. Dumating na ang pagkakataon. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Ginamit ko ang panahong ito para paulit-ulit na pag-aralan ang lugar. Mula sa Tiger Mountain hanggang sa Primate Area. Ang pinakamaikling ruta ay ang pagtawid sa Central Plaza. Pero doon ang pinakamaraming camera. Ang pangalawang ruta ay ang pag-ikot sa Monkey Mountain. Dinaanan ng Bird Area. At sa huli ay pumasok sa side entrance. Ang daan na ito ay may 2 blind spots sa CCTV. Basta't sapat ang bilis, makakarating ako bago pa ako mapansin. Sa araw ng holiday, ang zoo ay punong-puno ng tao. 10:00 ng umaga, ang bilang ng mga bisita ay lumagpas na sa 5,000 tao. Ang Central Plaza ay siksikan sa mga magulang na kasama ang kanilang mga anak. Kahit saan ay may maririnig na sigawan at tawanan. Ang mga security guard ay abala sa pagpapanatili ng kaayusan. Kaya hindi na nila nababantayan ang monitoring room. Nakita ko ang bintana ng monitoring room. Mayroon lang isang tauhan na naka-duty. At nakayuko pa siya habang naglalaro sa kanyang cellphone. Tumpak ang weather forecast. Nagsimula ng magtipon ng madidilim na ulap. Ramdam sa hangin ang alinsangan bago ang malakas na ulan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. 12:00 ng tanghali, ang viewing deck sa Tiger Enclosure ay siksikan sa tao. Isang grupo ng mga elementary student ang bumibisita sa pangunguna ng kanilang guro. Nakatingin sila sa akin at nagtuturuan. Teacher, ang payat naman ng tigre na yan. May sakit po ba siya? Lagi lang siyang nakahiga at hindi gumagalaw, ang boring. Dahan-dahan akong tumayo, lahat sila ay tuwang-tuwang itinaas ang kanilang mga cellphone. Naglakad ako papunta sa harap ng glass wall. Iyon ay isang tempered glass na 5 sentimetro ang kapal.
Sinasabing kaya nitong tiisin ang impact na katumbas ng 1 tonelada. Pero alam ko ang kahinaan nito. Noong sumiklab ang apocalypse sa dati kong buhay, ang salamin na ito ay nagsimulang mabasag mula sa ibabang kaliwang sulok. Dahil matagal nang maluwag ang mga tornilyong nakakabit doon, kailangan ko lang hanapin ang tamang pwesto. At tamaan ito ng may sapat na lakas para mabasag. Umatras ako ng 10 hakbang. Ibinaba ko ang aking katawan. Pamwesto na parang handang sumalakay. Inakala ng mga turista na nagpe-perform lang ako. Kaya naman nagsigawan sila sa tuwa. Agad na pinapaatras ng guro ang kanyang mga estudyante. Pero walang sino man ang sumeryoso dito, model. Huminga ako ng malalim, nanigas ang lahat ng kalamnan sa aking katawan. At saka ako sumugod. Ang bigat kong 150 kilo kasama pa ang puwersa ng aking mabilis na pagtakbo. Para akong isang bala ng kanyang na bumangga sa salaming pader. Ang target ko ay ang ibabang kaliwang sulok. Ang malakas na tunog ng pagbangga ay nagpayanig sa buong lugar. Nagkaroon ng mga lamat sa salamin na parang sapot ng gagamba. Mula sa pinagbanggaan, kumalat ito sa paligid. Hindi ako tumigil. Umatras ako ng ilang hakbang at sumugod muli. Pangalawang beses, pangatlong beses. Diyos ko, mababasag na ang salamin, takbo. Sunod-sunod ang mga sigawan. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Binuhat ng mga magulang ang kanilang mga anak at tumakbo palabas. May mga natamba dahil sa tulakan. Biglang nawala ng kontrol ang sitwasyon. Isang security guard ang tumakbo palapit at sumigaw sa kanyang walkie-talkie. Bilis, may nangyayari sa kulungan ng tigre. Palapit nang mabasag ang salamin. Bilis, tumawag kayo ng may dalang tranquilizer gun. Sa ika-4 na pagbangga, sa wakas, hindi na kinaya ng salamin. Gumuho ang buong pader na salamin. Sumugod ako palabas. Nagkaroon ng malalakas na sigawan sa viewing deck. Lahat ay tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Wala akong sinaktang kahit sino. Sumugod ako sa dati ko ng planadong ruta. Sa likuran ko, narinig ko ang sigaw ng mga gwardya at tunog ng alarma. Pero hindi ko sila pinansin. Nilampasan ko ang kulungan ng mga unggoy. Dahil sa takot sa akin, nagkanya-kanyang takbo ang mga unggoy. Dinaanan ko ang lugar ng mga ibon. Sa takot, nagliparan ng mga ibon. Tinakpan nila ang kalangitan. Para akong isang itim na kidlat. Humahagibis sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng 30 segundo, nakatakbo ako ng 200 metro. Nasa unahan na ang gilid na pinto ng Primate Park. Bahagyang nakabukas ang pintong iyon. Nakalimutang isara ng zookeeper kanina noong inilikas niya ang mga turista. Sinuwag ko ang pinto para mabuksan. Pumasok sa loob ng parke. Sa loob ng Primate Park, isa itong malaking indoor na lugar. Ginagaya nito ang kapaligiran ng isang tropical rainforest. Matataas na puno at mga baging. May mga lubad na aakyatan ng mga gorilya. Sa sandaling ito, walang katao-tao. Ang lahat ng mga bisita ay pinalikas na. Huminto ako. Maingat akong tumingin sa paligid. Biglang may umungol sa itaas ng ulo ko. Mabilis akong tumingala. Nakita ko si King Kong na nakaupo sa isang sanga na may 5 metrong taas. Nakatingin siya sa akin mula sa itaas. Mas malaki pa siya kaysa sa inaasahan ko. Matitigas ang mga kalamnan. Ang mga braso niya ay sinlaki ng puno. May hawak pa siyang isang bakal na pamalo. Iyon ang ginagamit ng zookeeper para sanayin siya. Ngayon ay ginawa na niya itong sandata. Nagkatinginan kami. Tila tumigil ang hangin. Biglang ibinuka ni King Kong ang kanyang bibig. At ipinakita ang matatalim niyang pangil. Umungol siya ng nakabibingi. Isa itong paghamon, isang deklarasyon ng digmaan. At isa ring huling babala. Umungol din ako na parang tigre. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng saradong lugar. Mula sa malayo, may narinig na nagmamadaling mga yabag. Ang mga security guard na may dalang tranquilizer gun ay paparating na. Paubos na ang oras ko. Yumuko ako at naghanda. Tumuwid ang buntot ko. Handa na akong lumaban. Tumalon si King Kong mula sa puno. At eksaktong lumapag 10 metro sa harapan ko. Tinaas niya ang bakal na pamalo. At pumusture para umatake. Ang hari ng mga hayop laban sa hari ng mga primate. Ang laban na ito ay hanggang kamatayan. Unang sumugod si King Kong. Iwinasiwas niya ang bakal na pamalo. Tulad ng isang mandirigmang iwinawasiwas ang palakol, tinarget niya ang ulo ko. Sa gitna ng humuhuning hangin, ramdam ko ang nakakatakot niyang lakas. Hindi ko ito sinalo. Sa halip, humilag ako sa gilid. Bumagsak ang tubo sa sahig. Agad na nabasag ang sementadong sahig. At kumalat ang alikabok, napakabilis, at napakalakas, gaya ng inaasahan sa hinaharap na Zengshun. Kahit hindi pa siya nag-mutate, sapat na ang lakas na ito para durugin ang bungo ko. Hindi ako pwedeng tamaan nito kahit isang beses lang. Hindi huminto si Jingang. Hinablat niya ang tubo at iwinasiwas ito ng paalang. Yumuko ako para makaiwas. Kasabay nito, damamba ako papunta sa kanyang baba. Bumaon ng husto ang mga kuko ko sa kanyang hita. At lumikha ng isang madugong sugat. Nasaktan si Jingang. At umungol sa galit, ipinukpok niya ang tubo sa likod ko. Naramdaman ko ang panganib. Sa huling sandali, gumulong ako papalayo. Sumagi ang tubo sa balahibo ko. At nakatangay ng ilang hibla ng balahibo ng tigre. Grabe, muntik na akong tamaan. Ito ay isang purong pisikal na labanan. Walang puwang para sa anumang pandaraya. Itinapon ni Jingang ang tubo. Napagtanto niya na sa ganitong malapitang laban, ang sandata ay pabigat lang. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Ipinakita ang makakapal na kalamnan sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang pinakamatibay na depensa. Nais niyang makipagpatayan sa akin sa pinaka-primitive na paraan. Umikot ako sa paligid niya.
Naghahanap ng pagkakataon. Umiikot din si Jingang. Laging nakaharap sa akin. May kislap ng talino sa kanyang mga mata. Hindi ito isang ordinaryong hayop. Nakakapag-isip ito. Kaya niyang humusga at hulaan ang mga kilos ko. Nagkatitigan kami ng mahigit 10 segundo. Bigla akong bumilis. Nagkunwaring aatake sa kaliwang bahagi nito. Agad na lumingon si King Kong para dumpensa. Pero iyon mismo ang gusto ko. Bigla akong huminto sa kalagitnaan ng pagsugod. Nagiba ako ng direksyon. At sumugod mula sa kanan. Sa pagkakataong ito, nakagat ko ang kanyang balikat. Umungol sa sakit si King Kong. Ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ang leeg ko. Sinusubukang alisin ako. Nakakagulat ang lakas ng mga kamay niya. Naramdaman kong nahihirapan na akong huminga. Pero hindi ko binitawan ang aking kagat. Sa halip, lalo ko pa itong hinigpitan. Bumaon ng malalim ang aking mga pangil sa kanyang kalamnan. Nagpupumiglas si King Kong ng husto. Sinusubukang ihagis ako palayo. Mahigpit na nakakapit ang 4 kong paa sa kanyang katawan. Na parang lintang ayaw bumitaw sa kanya. Hinawakan niya ang aking mga hulihang binti. At malakas akong inihampas sa lupa. 1, 2, 3 beses. Halos maduraj ang mga lamang loob ko sa tindi ng pagkakabagsak. Pero hindi pa rin ako bumitaw. Dahil alam kong ang pagbitaw ay kamatayan. Nagsimulang manghina ang lakas ni King Kong. Bumagal ang kanyang mga kilos dahil sa dami ng dugong nawala. Sinamantala ko ang pagkakataong ito. Binitawan ko ang kanyang balikat. At agad na sinakmal ang kanyang lalamunan. Ito ang pamatay na atake ng hari ng mga hayop. Ang pagsakal. Tumagos ang aking mga pangil sa kanyang daanan ng hininga. Nanlaki ang mga mata ni King Kong. Mahina niyang hinahampas ng 2 kamay ang aking katawan. Gusto niyang huminga, ngunit punit-punit na ang kanyang lalamunan. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. At tinina ang aking mukha ng pula. Pahina ng pahina ang kanyang pagpupumiglas. Sa huli, nanlambot siyang bumagsak sa lupa. Binitawan ko na ang aking pagkagat. At naghabol ako ng hininga. Puno ng sugat ang buong katawan ko. Maaaring nabali ang ilan sa aking mga tadyang. Dumurugo rin ang huli ang binti ko. Pero nanalo ako. Ang panganib mula sa 2 dambuhalang halimaw ay tuluyan nang nawala. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na mga yabag mula sa pinto. Ayun siya, bilis, tranquilizer gun. Nakita ko ang 3 gwardya na may dalang tranquilizer gun na sumugod papasok. Gusto kong tumakas pero naubos na ang lakas ng katawan ko. Tumama ang unang tranquilizer dart sa hulihang binti ko. Ang pangalawa ay bumaon sa aking balikat. Mabilis na tumalab ang gamot. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Bumigat ang aking katawan. Nagpumilit akong tumayo, pero sa huli, bumagsak pa rin ako sa sahig. Unti-unting naglaho ang aking kamalayan. Ginamit ko ang huli kong lakas para iangat ang aking ulo. Mula sa salaming bintana sa bubong, tumingin ako sa langit. Noong sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang kakaibang pulang ilaw ang lumitaw sa kalangitan. Hindi ito takip silim, hindi rin ito mga nagliliyab na ulap, kundi isang kulay dugong pula na hindi ko pa kailanman nakita. Ang pulang ilaw na iyon ay kumalat sa buong kalangitan. Para bang ang langit ay dumurugo. Mali, hindi ito tama. Mayroon pang mahigit 50 araw bago ang paggunaw ng mundo. Hindi dapat sumabog ang solar flare ngayon. Dahil kaya ito sa pagbago ko sa kasaysayan. Kaya pati ang takbo ng panahon ay nagbago na rin. Lalo pang lumakas ang pulang ilaw. Ang buong kalangitan ay kinulayan ng dugo. Gusto kong magpumiglas. Gusto kong umalis dito. Pero tuluyan ng kinontrol ng pampatulog ang aking katawan. Pabigat ng pabigat ang aking mga talukap. Hanggang sa tuluyan ng nagsara ang mga ito. Ang huli kong naisip bago ako mawalan ng malay ay, wala na, mas napaaga ang lahat. Nagising ako dahil sa matinding kirot. Idinilat ko ang aking mga mata. At napagtanto kong nakakulong ako sa isang di pamilyar na lugar. Hindi ito ang kulungan sa Tiger Mountain, kundi isang espesyal na holang gawa sa purong metal. Ang pader ay 10 sentimetro ang kapal. Ang tuktok ay nilagyan ng high voltage na bakod na kuryente. Ito ang isolation area ng zoo. Isang lugar na espesyal na ginagamit para ikulong ang mga mapanganib na hayop. Sinubukan kong tumayo, pero ang lahat ng buto sa aking katawan ay parang nagrereklamo. Ang laban ay iyon kay King Kong. Nagdulot sa akin ng matinding pinsala. 3 tadyang ang nabali. Ang sugat sa aking hita sa likod ay patuloy pa ring dumudugo. Halos hindi ko na maidilat ang aking kaliwang mata dahil sa pamamaga. Ngunit hindi pa iyan ang pinakamalala sa lahat. Ang pinakamalala ay, ang langit sa labas ng bintana ay naging kulay dugo na. Hindi iyon isang ordinaryong pula, kundi isang nakakakilabot na pulang-pula na parang dugo. Para bang ang buong kalangitan ay nagliliyab. May amoy ng sunog na nakakalat sa hangin. Ang temperatura ay mabilis na tumataas. Naririnig ko ang magulong ingay mula sa labas. Mga sirena, mga sigaw, at ang mga itanggal ng mga hayop na natataranta. Sumabog na nga ang solar flare, at mas maaga ito ng mahigit 50 araw kaysa sa nakaraang buhay ko. Nagpumilit akong gumapang papunta sa bintana. Sumilip ako sa mga rehas na bakal. Ang zoo ay lubos ng nagkakagulo. Ang mga bisita ay desperadong tumatakas sa pangunguna ng mga security guard. Ngunit marami na ang nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nagsisimula ng magkaroon ng kakaibang pagbabago. May mga taong tinutubuan ng kaliskis sa balat. May mga taong ang daliri ay nagiging matutulis na kuko. Nagsimula na ang mutation. Sa sandaling iyon, ang katawan ko rin ay nagpakita ng abnormalidad. Isang nakakapasong enerhiya ang umakyat mula sa aking sikmura. Parang lava na dumadaloy sa aking mga ugat. Tumingin ako sa aking tiyan. Mayroong umbok doon, na walang tigil na gumagalaw sa ilalim ng aking balat.
Bigla kong naalala, noong kinagat ko ang lalamunan ni King Kong hanggang sa maputol ito. Nalunok ko ang isang piraso ng kanyang laman at dugo. Ang piraso ng laman at dugo na iyon ay nagliliyab ngayon sa loob ng aking katawan. Ang sakit ay dumating nang walang anumang babala. Nagsimulang mabali at muling mabuo ang aking mga buto. Bawat buto ay lumilikha ng mga lagutok na tunog. Sa sobrang sakit, nagpagulong-gulong ako sa sahig. Ang aking mga kuko ay lumikha ng nakabibinging kaluskos sa sahig na metal. Nagsimulang malagas ang aking balahibo. Nalalaglag ito ng malalaking tipak. Inilalantad ang bagong balat na tumutubo sa ilalim. Ang bagong balat na iyon ay hindi ordinaryong kulay kahel na dilaw. Sa halip, ito ay malalim na itim, na may mga gintong marka. Nagpapalitan ng itim at ginto, para kang nakasuot ng baluting pandigma. Mabilis na lumalaki ang aking katawan. Ang aking mga kalamnan ay lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Patuloy na humahaba ang aking mga buto. Ang dati kong bigat na 300 jin ay walang habas na tumataas ngayon. 400 jin, 500 jin, 600 jin. Nagsimulang umugang ang kulungang metal, na parang hindi na kinakaya ang bigat. Halos pasabugin na ito ng aking katawan. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago sa aking ulo. Huling nahuhubog ang aking bungo. May tumubong 2 umbok na buto sa aking noo. Para itong isang korona, lalong tumalas ang aking mga pangil. Bawat isa ay kasing haba ng isang punyal. Bumuhos ang napakaraming luhang dugo mula sa aking mga mata. Ang paningin ko ay mula sa malabo ay naging malinaw. At sa huli, naging 10 beses itong mas matalas kaysa dati. Nakikita ko ang mga butil ng enerhiya na lumulutang sa hangin. Nakikita ko ang maliliit na bitak sa mga dingding. Kahit na ang ilang daang metro ang layo ay nakikita ko ang proseso ng pagbabagong anyo ng ibang mga hayop. Ito ang paggising. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas, hamupa na ang sakit. Nakahandusay ako sa sahig, humihingal ng malalim. Basang-basa ng pawis ang buo kong katawan. Pero nararamdaman ko, ang aking katawan ay puno ng lakas na hindi ko pa naramdaman dati. Tumayo ako. Halos abot na ng ulo ko ang 3 metrong taas na kisame. Yumuko ako at tinignan ang aking sarili. Ang dating payat kong katawan ay naging isang malaking halimaw na puro kalamnan. Isang balahibong may salit-salit na itim at ginto. Kumikinang ito na parang metal sa madilim na liwanag. Sinubukan kong iwagayway ang aking mga kuko para sa isang magaang na kalmo. 5 malalalim na marka ng kalmo ang lumitaw sa metal na pader. Ang lakas na ito ay mas malakas ng sobra kumpara sa dati kong buhay. Naiintindihan ko na, dahil napaaga ang pagpatay ko sa 2 halimaw na hari, at nilamon ang laman at dugo ni King Kong. Ako ang naging unang nilalang sa zona ito na nakakumpleto ng paggising. Habang ang ibang hayop ay nagdurusa pa sa kanilang pagbabagong anyo. Ito ang bentahe ko. Bigla, may narinig akong isang nakakakilabot na sigaw mula sa labas. Nagmadali akong pumunta sa bintana, at nakita ang isang eksenang nakakatindig balahibo. Sa lugar ng mga zebra, ang mga dating maamong zebra ay nagkakagatan na ngayon. Ang kanilang mga ngipin ay naging parang lag-ari, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pulang liwanag na uhaw sa dugo. Isang zebra ang kumagat at pumutol sa leeg ng kasama nito, at walang habas na nilalamon ang laman nito. Sa hardin ng mga peacock, ang mga balahibo ng peacock ay naging matutulis na talam na parang bakal. Iwinawas-iwas nila ang kanilang mga pakpak, at ginawang pira-piraso ang bakod. Sa bundok ng mga unggoy, biglang lumaki ang mga katawan nila. Naging mga mababangis silang halimaw. Inaatake nila ang mga turistang sinusubukang tumakas. Ang buong zoo ay naging isang impyerno. Huminga ako ng malalim, at buong lakas na sinugod ang metal na pinto ng kulungan. 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong pagkakataon, sa wakas ay nabuksan ang pinto. Sumugod ako palabas ng isolation area. Nakatayo sa ilalim ng langit na kulay dugo. Mula sa malayo, maririnig ang mas marami pang mga Eitangal. Iyon ang mga dagandong ng mga mutated na hayop. Pero hindi ako natatakot, dahil ako ang pinakamalakas na nilalang dito. At sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang sigaw ng paghingi ng tulong. Boses iyon ni Matandang Zhang. Natrap siya sa loob ng office building. Nag-alinlangan ako ng 1 segundo. Pagkatapos ay tumakbo ako papunta sa direksyong iyon. Hindi dahil sa kabaitan, ngunit ito ay dahil sa mode na ito. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa lugar na ito. Mabilis akong tumakbo papunta sa office building. Sa bawat hakbang, kaya kong tumalon ng 7 hanggang 8 metro. Nakakatakot sa sobrang lakas ang katawan kong nagising. Niyanig ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nagiiwan ng sunod-sunod na malalalim na bakas ng kuko. Nagkalat ang mga bangkay sa daan. Mga turista at mga security guard. At mayroon ding ilang tao na nasa kalagitnaan na ng pag-mutate. Ang kanilang mga katawan ay nabaluktot sa mga kakaibang hugis. Ang ilan ay tinubuan ng mga galame. Bamuka ang mukha ng iba. At lumabas ang mga pangil sa loob. Itong mga kalahating mutated na nilalang ang pinaka nahihirapan. Hindi tao, hindi rin hayop. Sa sahig na lang sila umiiyak sa sakit. Hindi ko sila pinansin. Diretso akong sumugod sa office building. Isang mutated na zebra ang hamarang sa aking daan. Doble ang laki ng katawan nito. Ang mga itim at puting guhit nito ay naging kulay dugo. Puno ng matutulis na ngipin na parang lag-ari ang bibig nito. Kinakain nito ang isang bangkay. Nang marinig nito ang mga yapak ko, tinaas nito ang ulo. Kumikinang sa mga mata nito ang isang nakakabaliw na pulang ilaw. Umungol ito at sumugod sa akin. Hindi ako umilag. Sa halip, sinalubong ko ito. Isang malakas na kalmo sa ulo nito. Ang napakalaking lakas ay direktang dumurog sa bungo nito.
Hindi man lang nakasigaw sa sakit ang mutated na zebra. Agad itong bumagsak sa lupa. At sa sandaling iyon, napansin ko ang isang kakaibang pangyayari. Pamiyak ang noo ng mutated na zebra. May gumulong na kristal mula sa loob na kasinlaki ng hinlalaki. Ang kristal ay kulay matingkad na pula. Naglalabas ito ng mahinang liwanag. Hinanggad ito ng aking katawan ng kusa. Iyon ay isang uri ng gutom na nagmumula sa kaibuturan ng aking genes. Lumapit ako, at nilunok ko ng buo ang kristal na iyon. Kaagad, isang dalisay na enerhiya ang damaloy sa aking katawan. Nararamdaman kong mabilis na naghihilom ang mga sugat sa aking katawan. Ang mga bali kong tadyang ay muling nagdidikit. Natutuklap na ang langib sa sugat ng aking hita. Hindi lang yun, ang aking lakas ay tumataas din. Kahit paunti-unti lang, pero talagang lumalakas ako. Ito pala ang Crystal Core. Narinig ko na ito sa dati kong buhay. Pagkatapos mamatay ng mga mutated na hayop, nabubuo ang Crystal Core sa kanilang mga utak. Ito ang kristal na nabuo mula sa puro nilang enerhiya. Ang paglunok sa mga Crystal Core ay nagpapabilis ng ebolusyon at nagpapatatag ng kapangyarihan. Hindi ko inaasahang makakatagpo ako agad nito. Binilisan ko ang aking pagtakbo. Sa labas ng office building, may nagkumpulang mahigit 10 mutated na unggoy. Dati, kasing laki lang sila ng pusa. Ngayon, bawat isa sa kanila ay kasing tangkad na ng isang matandang tao. Ang mga braso nila ay sinlaki ng mga puno. Walang tigil nilang binabangga ang malaking pinto. Ang boses ni Matandang Zhang ay nanggaling sa ikalawang palapag. Saklolo, may tumulong sa akin. Nang marinig ng mga mutated na unggoy ang sigaw, lalo silang nasabik. Nagsimula silang umakyat sa mga pader. Gusto nilang pumasok sa mga bintana. Nagpakawala ako ng isang Eitangal na yumanig sa kalangitan. Pumalingaw-ngaw ang Eitangal ko sa buong zoo. Lahat ng mutated na unggoy ay natigilan. Tumingon sila at nakita ako, isang dambuhalang nilalang. Dahil sa takot, napaatras sila ng ilang hakbang. Sabay-sabay silang sumugod sa akin. Isa itong malaking masaker. Sumugod ako sa grupo ng mga unggoy. Bawat kalmo ko ay kayang pumilas ng isang mutated na unggoy. Ang mga atake nila ay tumatama sa akin. Ngunit mababaw na gallows lang ang naiiwan. Hindi man lang nila kayang lampasan ang aking depensa. Wala pang isang minuto, ang mahigit 10 mutated na unggoy ay bumagsak lahat sa lawa ng dugo. Mabilis kong kinuha ang mga Crystal Core. Nilunok ko ang 13 piraso sa isang lagukan. Nag-ipon ng enerhiya sa loob ng aking katawan. Naramdaman kong mas naging matatag ang aking kapangyarihan. Ikaw yung tigre. Tumingala ako at tiningnan siya. At tumango, natigilan si Matandang Zhang, isang tigre na nakakaintindi ng salita ng tao. At marunong pang tumango, pero agad din siyang natauhan. Hindi ito ang oras para magulat. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Binuksan niya ang malaking pinto. Salamat sa iyo, salamat sa pagligtas mo sa akin. Nanginginig ang boses ni Matandang Zhang. Ano ba talaga ang nangyari sa labas? Bakit naging halimaw ang lahat ng hayop? Hindi ko siya masagot. Isinundot-sundot ko lang ang uso ko sa kanya. Bilang senyales na sumunod siya sa akin. Dinala ko siya sa bodega sa ilalim ng lupa ng zoo. Dito nakaimbak ang mga pagkain at gamot. Makakapal ang mga pader. Iisa lang ang pasukan. Madaling depensahan, mahirap lusubin. Tinulak ko si Matandang Zhang papasok. Pagkatapos ay hinaranggan ko ang pinto gamit ang isang dambuhalang kabainet na bakal. Dito ka lang manatili, huwag kang lalabas. Isinulat ko ang mga salitang iyon sa lupa gamit ang aking kuko. Tinitigan ni Matandang Zhang ang mga salita sa lupa. Tumulo ang kanyang mga luha. Talagang naiintindihan mo ang sinasabi ko. Huwag kang mag-alala, hihintayin kita ritong bumalik. Tumalikod na ako at umalis. Marami pang mga halimaw na hayop sa zoo. Kailangan ko silang ubusin. At mangolekta ng mas maraming Crystal Core. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad ko. Bigla akong huminto, may amoy ng pagkabulok sa hangin. Iyon ang amoy ng nabubulok na bangkay. Ngunit masyadong matapang ang amoy na ito. Sobrang tapang na hindi na normal. Sinundan ko ang amoy papunta sa reptile house. Ang tubig doon ay naging kulay itim na. Maraming patay na isda ang lumulutang sa ibabaw ng tubig. May kung anong gumagalaw-galaw sa gitna ng tubig. Lumapit ako para tingnan. Biglang nanliit ang mga balintataw ko. Iyon ang bangkay ng buwaya. Pero muli itong nabubuhay. Muling nabubuo ang nabubulok nitong laman. Naghihilom ang mga bali nitong buto. Nagliliyab ang berdeng apoy sa mga uka ng mata nito. Nagmumula sa katawan nito ang amoy ng kamatayan. Ang bangkay ng buwayang pinatay ko. Nagmutate ito sa lawa na puno ng radiation. Naging isang halimaw na mas nakakatakot pa kaysa noong nabubuhay pa ito. Dinilat nito ang kanyang mga mata. At nakatitig ito ng masama sa akin. Dahan-daang gumapang palabas ng tubig ang bangkay. Bawat hakbang nito'y nagpapatalsik ng mabahong tubig. Ang katawan nito ay hindi na isang normal na laman at dugo, kundi isang katawang sapilitang binuo. Ang enerhiya ng radiation na parang isang zombie. Sa ilalim ng mga nabubulok nitong kaliskis ay kitang-kita ang mga buto. Matagal nang nabulok ang mga laman loob nito. Sa loob ng dibdib nito, isang kumpol na lang ng berdeng apoy ang tumitibok. Iyon ang pinaka-core nito, at dito rin nanggagaling ang pagiging immortal nito. Walang anumang emosyon sa mga mata nito. Tanging pagkamuhi lamang para sa mga nabubuhay. Umatras ako ng isang hakbang. At naghanda para lumaban. Mas malaking problema ito kaysa sa inakala ko. Malakas man ang Styx Dragon sa dati kong buhay. Pero kahit papaano, isa pa rin itong buhay na nilalang. May kahinaan ito at nakakaramdam ng sakit. Pero itong bangkay na nasa harapan ko ay lumampas na sa hangganan ng buhay at kamatayan.
Bigla itong bumilis. Ang dambuhalang katawan nito ay nagpakawala ng hindi kapani-paniwalang bilis. Umiwas ako sa gilid, humagupit ang buntot nito, at tuluyang dinurog ang mga batuhan sa likod ko. Grabe ang lakas, mas malakas nang hindi bababa sa 3 beses kaysa noong nabubuhay pa ito. Gumanti ako ng kalmo sa ulo nito. Bumaon ng malalim ang mga kuko ko sa nabubulok nitong laman. Naramdaman ko pa nga ang bungo nito, pero wala man lang itong reaksyon. Ibinuka nito ang malaki niyang bibig, at akmang kakagitan ang leeg ko. Hindi ito nakakaramdam ng sakit. Ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Bahagya akong nakaiwas. Dumaplis sa balahibo ko ang mga pangil ng Shin-Ian. Sa mga sandaling iyon, may narinig akong sigaw ng mga tao mula sa malayo. Mga turista, mayroon pang 11 nakaligtas na nagtatago sa souvenir shop. Narinig ng Shin-Ian ang ingay. Tinigilan niya ako, tumalikod dito at gumapang papunta sa direksyon na iyon. Lintik, hinabol ko ito. Nakakagulat sa bilis ang Shin-Ian. Binasag nito ang salaming pinto ng tindahan. At sumugod sa mga tao. Sunod-sunod ang mga sigaw ng paghihirap. Isang gwardya ang nagtaas ng stun baton para lumaban. Pero sa isang hampas lang ng buntot ng Shin-Ian, tumilapon siya. Bumagsak siya sa pader at agad na namatay. Sinugod ko ito, at sinakmal ng mahigpit ang binti nito sa likod, para subukang hilahin ito palabas. Pero hindi man lang ito natinag. Nagpatuloy lang ito sa pagsugod. Isang babaeng may kargang anak ang nagtatago sa likod ng counter. Tinaob ng Shin-Ian ang counter sa isang kalmo lang. Ibinuka nito ang dambuhala nitong bibig. Binitawan ko ang binti nito sa likod. At ang buntot naman nito ang kinagat ko. Ginamit ko ang bigat ng buong katawan ko para hilahin ito pabalik. Sa wakas, nahila ko palabas ang Shin-Ian. Pero lumingon ito at ginawa ang nakamamatay nitong pag-ikot. Nadala ako sa pag-ikot nito at ilang beses kaming gamulong sa sahig. Nawasak namin ang 3 basurahan bago kami tumigil. Sinamantala ng mga survivor sa tindahan ang pagkakataon para makatakas. Pero 5 na ang nasawi sa mga kuko ng Shin-Ian. Pagbangon ko, puro sugat ang buong katawan ko. Tumayo rin ang Shin-Ian. Pero walang ni isang patak ng dugo na tumulo mula rito. Sa mga sugat nito, tanging nabulok na itim na laman at mga nagkikislot ang uod ang nandoon. Hindi ito dinudugo, hindi ito nasasaktan, hindi ito napapagod. 100 beses itong mas mahirap kalabanin kaysa sa Styx Dragon noong dati kong buhay. Huling sumugod sa akin si Hag-Ian. Pero sa pagkakataong ito, mas naging matalino na siya. Hindi na niya ginagamit ang bibig niya para kumagit. Sa halip ay ginagamit niya ang kanyang buntot para humagupit. Ang buntot na iyon ay parang isang latigong bakal. Bawat hagupit nito ay may kasamang tunog na humahangin. Umiilag ako sa kaliwat kanan. Pero nataman pa rin ako ng 2 beses. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking mga tadyang. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong hanapin ang kahinaan niya. Maingat kong pinagmasdan at napansin na sa tuwing umaatake si Hag-Ian, ang berdeng apoy sa loob ng kanyang dibdib ay nagiging mas maliwanag. Ang apoy na iyon ang kanyang energy core. Kapag nasira ko ang apoy na iyon, tuluyan na siyang mamamatay. Pero ang tanong, paano ko ito sisirain? Ang kanyang mga tadyang ay parang mga rehas na bakal na nagpoprotekta sa dibdib niya. Hindi man lang makatagos ang patalim ko. At saka, napakabilis ng kanyang reaksyon. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataong makalapit. Habang nag-iisip ako ng plano, biglang huminto sa pag-atake si Hag-Ian. Itinaas niya ang kanyang ulo. Inamoy ang hangin. At pagkatapos ay gumapang papunta sa isang direksyon. Ang direksyong iyon ay ang bodega sa ilalim ng lupa. Nandoon pa si Matandang Zhang. Nararamdaman ni Hag-Ian ang presensya ng mga buhay. Pupunta siya doon para patayin si Matandang Zhang. Kailangan ko siyang pigilan. Pero sa lakas ko ngayon, hindi ko mapapatay ang halimaw na ito. Kailangan ko ng armas. Isang armas na kayang sirain ang kanyang core. Bigla, may naalala akong isang lugar. Ang maintenance area ng zoo. Mayroong high voltage substation doon. At mayroon ding iba't ibang kagamitan sa pagkumpuni. Kung madadala ko si Hag-Ian doon, at gamitin ang mataas na boltahe ng kuryente at mga pagsabog, baka masira ko ang kanyang core. Pero napakadelikado nito. Isang pagkakamali lang, sisubog din ako at mamamatay. Gumapang na si Huliang papunta sa pinto ng bodega. Sinimulan niyang kalmutin ang pinto gamit ang kanyang mga kuko. Yumayanig ang bakal na kabinet sa bawat atake niya. Sumisigaw sa takot si Lao Zhang mula sa loob. Wala na akong oras para mag-atubili. Sumugod ako at kinagat ang buntot ni Hag-Ian. Hinayla ko siya paatras gamit ang buong lakas ko. Galit na lumingon si Hag-Ian at dumamba sa akin. Binitawan ko siya at tumakbo. Humagibis ako ng takbo papunta sa maintenance area. Walang tigil sa paghabol ang zombie. Mas mabilis siya kaysa sa akin. Paliit ng paliit ang agwat namin. Nasa unahan na ang maintenance area. Nakikita ko na ang babala ng high voltage substation. Kaunti pang bilis. Naabot na ng mga kuko nito ang likod ng binti ko. Naramdaman ko ang matinding sakit ng pagkapunit ng aking laman. Pero hindi ako pwedeng huminto. Kapag huminto ako, mamamatay ako. 50 metro, 30 metro, 10 metro. Sumugod ako papasok sa maintenance area. Kasunod ko agad ang zombie. Oras na para tapusin to. Isang malawak na lugar ang maintenance area. Sa gitna ay may 3 malalaking transformer. Sa paligid ay may mga nakatambak na iba't ibang gamit sa pagkukumpuni at mga drum ng langis. Ang high voltage warning sign sa ilalim ng kulay dugong kalangitan ay tila mas matingkad. Tumakbo ako sa tabi ng substation. Bigla akong lumingon. Sumunod agad si Hag-Ian. Hindi man lang nito napansin ang panganib.
Ang gusto lang nito ay pagpira-pirasuhin ako. Damamba ito. Bumilid ako para umiwas. Bumangga si Hag-Ian sa transformer. Ang lakas ng pagkakabangga, naging dahilan para tumunog ng nakakabingi ang alarma ng equipment. Nagtilamsikan ang mga kislap ng kuryente. Pero baliwala lang sa kanya ang kuryenteng iyon. Humiling ito, at muling damamba sa akin. Hindi sapat, kulang na kulang ang kuryenteng ito. Kailangan ko ng mas malakas na pinsala. Kailangang mag-short circuit at sumabog ang buong substation. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nakita ko ang mahigit 10 bar aisles ng langis na nakatambak sa isang sulok. Iyon ay diesel na ginagamit para sa maintenance. Bawat bar aisles ay punong-puno. Isang plano ang nabuo sa isip ko. Sinadya kong bagalan ang aking takbo. Para mahabol ako ng bangkay. Muling sinunggaban ng mga kuko nito ang binti ko. Nagpatamba ako at gamulong papunta sa mga bar aisles. Sumugod sa akin ang nilalang. Sa huling sandali, gamulong ako para makaiwas. Malakas na bumangga ang katawan nito sa mga bar aisles ng langis. Natamba ang mga bar aisles. Kumalat ang diesel sa sahig. Kumalat ang matapang na amoy. Tumayo ang nilalang sa kumalat na langis. Mas lalong nag-alab ang berdeng apoy sa loob ng dibdib nito. Tila naramdaman nito ang panganib. Nagsimula itong umatras, pero huli na ang lahat. Sumugod ako papunta sa power equipment. Ginamit ko ang aking mga kuko at kinaskas ng malakas ang control panel. Nagtalsikan ang mga spark, naputol ang mga cable ng kuryente. Nawalan ng kontrol ang high voltage na kuryente. Nagtalunan ito sa hangin. Isang arko ng kuryente ang tumama sa kumalat na langis. Agad na nagliyab ang diesel. Humagibis na kumalat ang apoy. Sa isang iglap, napalibutan na nito ang nilalang. Ngunit hindi ito tinatablan ng apoy. Matagal nang naagnas ang katawan nito. Hindi ito takot sa matinding init. Lumabas ito sa naglalagablab na apoy at damamba sa akin. Sa sandaling iyon, dahil sa overload, nagsimulang umusok ang mga kagamitan. May mga narinig na pagsabog mula sa loob. Hindi pa sapat, kailangan ko ng mas malakas na kapangyarihan. Sa mismong sandaling ito, may naramdaman akong nagigising sa loob ko. Isa itong enerhiya na parang metal. Damaloy mula sa aking dantian patungo sa aking lalamunan. Naglabas ng kakaibang panginginig ang aking lalamunan. May lumitaw na mga alon sa hangin na kitang-kita. Ito ang aking likas na kakayahan, ang Genjin Tiger Roar. Huminga ako ng malalim, at umungal ako ng ubod lakas kay Hag-Ian. Hindi ito isang ordinaryong angle ng tigre, kundi isang sound wave attack na may kasamang metalikong panginginig. Naging pisikal ang mga sound wave. Parang hindi mabilang na matutulis na talam na sumugod kay Hag-Ian. Ang nabubulok nitong laman ay pinunit ng mga sound wave. Nabali ang mga tadyang nito. Sapilitang binuksan ang dibdib nito at nagkaroon ng malaking hiwa. Lumitaw sa hangin ang berdeng apoy ng kaluluwa. Ito na ang pagkakataon. Sa wakas ay hindi na kinaya ng substation. Nagpakawala ito ng huling daing. Agad akong tumalikod at tumakbo. Mula sa likuran ko, narinig ko ang isang nakabibinging pagsabog. Pumailan lang sa langit ang mga naglalagablab na apoy. Nagsanib ang mataas na boltahe ng kuryente at ang shockwave ng pagsabog. Nabumuo ng isang mapanirang energy storm. Nilamon ng pagsabog si Hag-Ian. Nagpakawala ito ng huling angle. Ang apoy ng kaluluwa sa loob ng dibdib nito, sa ilalim ng pinagsamang atake ng matinding init at kuryente, ay sa wakas, tuluyan ng namatay. Itinapon ako ng aftershock ng pagsabog ng mahigit 10 metro ang layo. Malakas akong bumagsak sa lupa. Sunog at itim ang buong katawan ko. Malaking bahagi ng aking balahibo ang nasunog. Pero nakaligtas ako. Pinilit kong tumayo. Tumingin ako sa sentro ng pagsabog. Ang katawan ni Hag-Ian ay durog-durog na dahil sa pagsabog. Kalat-kalat sa lupa. Ang berdeng apoy ng kaluluwa ay tuluyan ng naglaho. Tanging isang itim na crystal core na kasing laki ng kamao ang natira. Tahimik na nakahandusay sa mga guho. Lumapit ako at pinulot ang crystal core na iyon. Mas mabigat ito kaysa sa mga ordinaryong crystal core. Naglalaman ito ng nakakatakot na enerhiya. Ilunok ko ito sa isang lagok. Agad kong naramdaman ang biglaang paglakas ng kapangyarihan sa aking katawan. Mabilis na gumagaling ang aking mga sugat. Nalagas ang mga nasunog kong balahibo. At tumubo ang bago at itim at gintong balahibo. Muling lumaki ang aking katawan. Mas lalong tumigas ang aking mga kalamnan. At naging mas matalas ang aking mga kuko. Nakatayo ako sa gitna ng mga guho. Pumatungal ako ng malakas sa kalangitan. Ang aking Etengal ay umalingaw-ngaw sa buong zoo. Lahat ng mga nilalang na nagmumutate pa, ay naramdaman ang matinding kapangyarihang ito. Ito ay isang deklarasyon mula sa hari. Nasa teritoryong ito, mula ngayon ay iisa lang ang maghahari. Tumalikod ako at umalis sa maintenance area. Naglakad ako patungo sa kaloob-looban ng zoo. Mayroon pang ilang mutant na kailangang lipulin. At ilang crystal core na kailangang kolektahin. Ngunit nang makailang hakbang pa lang ako, bigla akong natigilan. Isang napakalaking anino ang lumitaw sa kalangitan sa di kalayuan. Hindi iyon ulap, o isang ibon, kundi isang nilalang na hindi sukat akalain ang laki. Papasulpot-sulpot ito sa mga ulap. Ang lawak ng mga pakpak nito ay may hindi bababa sa 100 metro. Ano iyon? Sa dati kong buhay, hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng nilalang. Posible kayang dahil binago ko ang kasaysayan. Pati ang mundo sa labas ay nagbago na rin. Ang dambuhalang anino sa kalangitan ay mabilis na naglaho sa kailaliman ng mga ulap. Ngunit ipinaalam sa akin ng paglitaw nito na ang mundo sa labas ay tuluyan ng nagbago. Ibinaling ko ang aking tingin at nagpatuloy sa paglilinis ng zoo. Sa mga sumunod na oras, nilipol ko ang lahat sa buong parke. Ang mga mutant na buwitter sa bird area,
Ang mga mutant na kalabaw sa herbivore area. Ang mga mutant na peteng sa aquarium. Lahat sila ay naging biktima ko. Sa bawat mutant na napapatay ko, kinukolekta ko ang crystal core nito. Ang lunukin ko ang ika-50 crystal core. Muling nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking katawan. Isang napakalakas na enerhiya ang sumabog sa loob ko. Ang aking mga buto ay dumagundong na parang kulog. Ang aking balahibong kulay itim at ginto ay lalo pang kuminang. Bawat hibla ng balahibo ay parang gawa sa metal. Ang koro ng buto sa aking noo ay nagkaroon ng mas komplikadong mga guhit. Tila korona ng isang sinaunang emperador. Ang timbang ko ay tumigil sa 400 kilo. Ang taas ng balikat ko ay 2.5 metro. Mahigit 4 na metro ang haba ng katawan ko. Ang pagtayo ko pa lang ay parang isang gumagalaw na kuta. Haring halimaw na Genjin. Ito ang aking anyo ngayon. Naglakad ako papunta sa gitnang plaza ng zoo. Naghahanda para sa huling pag-iikot, ngunit nang nasa kalagitnaan pa lang ako, nakatuklas ako ng isang bagong panganib. Pati ang mga halaman ay nag-iiba na rin. Iyong 100 taong gulang na puno ng banyan sa gitnang plaza. Lumaki ng 3 beses ang katawan nito. Ang mga sanga ay parang mga galami na sumasayaw sa hangin. Ang damuhan sa lupa ay naging kulay pula na parang dugo. Bawat dahon ng damo ay kasing talim ng kutsilyo. Ang mga rosa sa hardin ay nagkaroon ng mga talulot na parang mga pangil. Kasalukuyan nitong nilalamon ng isang mutant na daga na napadpad doon. Ang buong zoo ay naging isang malaking ipinagbabawal na lugar. Maingat kong tinawid ang lugar ng mga nagbagong halaman. At nakarating sa bodega sa ilalim ng lupa, nandoon pa rin si Matandang Zhang. Nang marinig niya ang aking mga yabag, bahagya niyang binuksan ang pinto. Ikaw pala, sabi ni Matandang Zhang nang makita ako. May bahid ng iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. Lalo ka pang lumakas. Tumango ako. Ginamit ko ang aking mga kuko para magsulat sa lupa. Aalis na ako. Natahimik sandali si Matandang Zhang. Tapos ay nagsabing, naiintindihan ko, hindi naligtas dito. Kailangan mong pumunta sa isang lugar na mas malawak. May kinuha siyang isang bungkos ng susi mula sa kanyang bulsa. Ito ang susi sa opisina ng direktor. Nasa loob ang mapa ng buong syudad. At ang mga lokasyon ng mga imbakan ng supply. Kung kailangan mo, pwede mong puntahan. Kinagat ko ang mga susi. At tinignan siya sa huling pagkakataon. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi ni Lao Zhang, kung sakaling muling itayo ng sangkatauhan ang sibilisasyon. May isang tigre na minsan ang nagprotekta sa atin. Tumalikod ako at umalis. Hindi na ako lumingon pa. Pumunta ako sa opisina ng direktor ng zoo. Ginamit ko ang susi para buksan ang pinto. Ang mapa sa loob ay nagmamarka sa buong layout ng lungsod ng Panjawa. Pati na rin ang lokasyon ng base militar, ospital, at imbakan ng butil. Itinatak ko ang mapa sa aking isipan. Pagkatapos ay lumabas ako ng opisina. Nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng zoo. Nilaibot ko ng tingin ang paligid. Ang dating masayang amusement park ay mga guho na lamang ngayon. Ang mga dating maamong hayop ay maaaring namatay na. O kaya'y naging mga halimaw. Itong unang larangan ng digmaan mula nang ako'y muling isinilang, ay ganap ko nang nasakop. Pero simula pa lang ito, nararamdaman ko na sa labas ng mga pader ng zoo. May mas malalakas na enerhiya ang gumagalaw. Ang mga enerhiyang iyon, ay mas nakakatakot kaysa sa alinmang mutated beast na nakaharap ko. Ang mundo sa labas ang tunay na lugar ng pangangaso. Huminga ako ng malalim, pinaikot ko ang enerhiya sa loob ng aking katawan. Muling umalingaw-ngaw ang Genjin Tiger Roar. Sa pagkakataong ito, mas malakas ito kaysa sa mga nauna. Ang mga sound wave ay nagkaroon ng pisikal na anyo. Binasag nito ang mga salamin sa paligid. At itinaob ang mga durog na bato sa lupa. Ito ang aking deklarasyon. At ito rin ang aking pamamaalam. Ang etendal ng tigre ay lumabas mula sa zoo at kumalat sa buong lungsod. Kumuha ako ng ilang hakbang na buwelo. At biglang lumundag. Ang aking katawan na may bigat na 800 jin ay gumuhit ng isang arko sa himpapawid. Madali kong nalampasan ang 5 metrong taas na pader. Maayos akong lumapag sa kalsada sa labas ng pader. Ang aking mga kuko ay gumawa ng malalalim na marka sa sementadong kalsada. Sinulyapan kong muli ang zoo. Mayroon pang ilang survivors doon. Nanginginig sa takot habang nagtatago sa safe house. Nakita nila ako. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi ko sila pinansin. Tumalikod ako at naglakad papasok sa kalaliman ng syudad. Ang mga kalye ay puno ng mga abandonadong sasakyan. Ang mga pader ng gusali ay napupuno ng mga mutated na baging. Mula sa malayo, may maririnig na iba't ibang mga etengal. Mayroong galing sa mga tao. At mayroon ding galing sa mga halimaw. Ang langit ay kulay dugo pa rin. Hindi makita ang araw. Tanging ang nakakatakot na pulang liwanag ang bumabalot sa lahat. Naglalakad ako sa mga lansangang walang tao. Bawat hakbang ay puno ng lakas. Bigla, sa gusali sa unahan, may umalingaw-ngaw na isang nakabibinging etengal. Ang etengal na iyon ay may kasamang panunupil. May kasamang panghahamon. At may kasamang pag-aangkin sa teritoryo. Mayroong isang bagay na naghihintay sa akin. Huminto ako sa paglakad. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa aking mga labi. Sige, hayaan niyong makita ko sa post-apocalyptic na syudad na ito. Kung ano pa ang makakapigil sa aking paglalakbay. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.